pangalan. Magandang gabi. Ako po si Toto Tirador. Ito naman ang ating pag-usapan sa ngayon. Ang sa akin lang po ay gusto ko lang po pag-usapan ang respeto sa lahat po ng mga abogado. Marami pong mga pulis na hindi nila alam, bagay, binibigyan ko rin lang ng inosenteng pagtingin na nakalibutan lang nila. Kagaya nito si General Torre na kababayan ko. Pareho kami taga-Coronadal nito. Pero ang kanyang ginawa po, naawa po ako sa matanda na si Attorney Salvador Medialdia na sakitin. Mataba na. Siguro pag mataba, ibig sabihin, delikado sa kanyon. Sa stroke. Ano kasi siyempre mataba eh. Pinusasan. Tama ba yon? Sa kanyang pagtatayo bilang abogado ni Duterte, pinusasan siya ni General Torre. General Torre, pamati ka bala kay para mababalaan mo kung ano ang sunod mong himuon. Okay, pagkatapos, dalawa yung abogado ni Duterte sa tabi niya. Tapos yung si Attorney Martin Dilgra, hinatak niya. Tama ba yon? Isa lang po ang sagot niyo. Maaring inosente siya sa kanyang ginagawa, General Torre, kasi gusto niyang sumunod sa kanya si Duterte. True enough, nung napaliwanag na siya sa Senado, sa hearing, tinanong siya kung bakit niya ginawa yon. Ang sagot niya, gusto niya lang daw magpapalabas ng optics o message kay Duterte na sumunod ka. Para sumunod si Duterte, voluntarily, pinakitaan niya ng takot si Duterte sa pamamagitan ng paghatak sa abogado ni Duterte at saka yung isa, pagpusa sa abogado ni Duterte. Hindi ako kumakampi kay Duterte dito. Ang aking pinupuna lang para sa lahat ng abogado. Ang problema sa dalawang abogado na to, bakit hindi sila nagsabi na mali yun ang ginawa ni General Torre? Mali po yun. Bakit? Ganito po yun. Sa ilalim ng batas, Revised Penal Code, Article 148, iyan po ay sala na tinatawag direct assault. Direct assault po kapag hinarang mo at kinontra mo o tinigil mo yung isang tao sa pagsasagawa ng kanyang trabaho. Ngayon, anong trabaho ng dalawang abogado doon? Trabaho nila mag-argumento. At huwag muna nilang dalhin si Duterte, makinig sila sa argumento. Ang ginawa naman ni General Torre, hindi ko alam kung nakalimutan niya o hindi niya alam, inaresto niya, pinusasa niya yung matanda na si Attorney Salvador Medialdia at inakusahan niya sa sala daw kuno na nakakomit ng kasalanan o krimen na tinawag niya na obstruction of justice. So, ang hindi alam ni General Torre, ang ginawa niya ay gumawa rin siya ng krimen. Ang krimen na ginawa niya ay assault, direct assault. Kasi sa ilalim po ng Article 148 ng Revised Penal Code, ulitin ko lang, ang pagharang sa isang abogado na nagtatrabaho bilang abogado ay direct assault. Nasa ilalim ni Article 148 at sa ilalim din ng Batas Pambansa 873, nakalagay doon kung sino ang persons in authority. Kasama sa definition ng batas, ang abogado, teachers, sa bilang persons in authority. So kung kasama sila, hindi po sila pwedeng harangan sa kanilang ginagawa. Narinig ko rin ang palitan nila sa mga video na pinalabas na minsan si Attorney Dilgra, nag-argumento siya na hindi nyo pwede dalhin kliyente ko kung hindi kayo dadaan sa Article 59 ng Rome Statute. Ngayon, ang alam ko kasama ni General Torre, doon ng Risto ni Duterte, sabi niya sa Senado, si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon.
So kung hindi ginalang ni Richard Anthony Padulyon ang Article 59, pwede rin siyang madidisbar. At kung hindi niya pinagtanggol ang kapwa niya abogado, pwede rin siya madidisbar. Kasi dapat ipagtanggol niya si Attorney Medialdia sa abuso ni General Torre. Biro mo, nagdidepensa ka sa iyong kliyente, pupusasan ka. Tapos si Martin Delgra, hinatak niya. Sa ganun po, yan po ay preventing a lawyer from performing his official function as a lawyer. Tapos hinarangan nila, hindi na makapasok si attorney si attorney Bello, Silvestre Bello, hindi nakapasok. O si attorney Sara Duterte bilang abogado ng kanyang tatay, sa panahon na yon, pwede siyang one of the lawyers, sinarangan din, hindi rin pinapasok. Ano naman kasalanan yan? Okay? Ang kasalanan naman yan ay tinatawag na pagkasala sa batas na bumubuo ng karapatang Miranda. Yung batas na gumawa ng karapatang Miranda, 7438 Republic Act, ay nagsasabi, bawal harangan ang abogado ng mga akusado. Ganon din. So, ibig sabihin, sa batas na yan, pwede rin makulong si Nick Torre. Ibig sabihin, makukulong sa direct assault at makukulong din sa batas ng Republic. So ngayon, yan lang masasabi ko na i-remind ko lahat ng pulis, kahit anong pagrangko nyo, please, pag may abogado na nagtatrabaho, ay huwag nyo pong hulihin, huwag nyong aristuhin. Kasi abogado, ganun talaga ang trabaho ng abogado, magiging makulit. Ganun talaga. Kasi kung hindi sila makulit, ang kanilang kliyente ay takot yun. Kaya nga isang kapital ng mga abogado para mabuhay at para magkaroon na rin sustansya ang katarungan sa ating bansa, sila ay ginawa at sadyang tinrain hindi bilang isang sundalo, kundi bilang isang magiging makulit na madaldal magsalita at pasensyahan nyo na ganun talaga mga abogado. Sa kanilang bunganga pagiging makulit, yan po nagbibigay ng protection sa mga akusado na piling nila inaapi sila. Anyway, after all, ang trabaho ng mga abogado dyan, titignan na sinisiguro nila na yung karapatan ng mga kliyente nila na kahit guilty pa yan, ay napapangalagaan. Okay? So, ipakita ko ngayon ang video na kung paano ginalang o sinuway ni General Nick Torre ang kanyang sinumpaang tungkulin na ipapatupad ang batas krimen. Bagkos, imbis na ipapatupad niya, siya pa gumawa ng krimen. Ang masama nito, pinasahan niya si Duterte na you have the right to remain silent, you have the right to an attorney. Paano ba magkaroon ng attorney? Inaristo niya attorney. So, sinasabi ka, hindi mo sinunod na sinabi mo. Yan lang ang puntos ko dyan. Sa lahat ng election, sa lahat ng mga pulis, ay wag na wag nyo po aristuhin ang abogado. Kasi pag inaristo niyan, kakasuhan din kayo balik at pwede ka matanggal sa trabaho mo bilang pulis kung ang abogado ay iyong inaristo. Kaya kuidaw kayo pag inaristo niyo abogado. Ang abogado po, kami po ay dalagang trabaho lang. Trabaho lang yan. Kung minsan makulit ng tingin nyo, pero trabaho lang po yan. Kasi kayo, kung arestuhin niyo lahat ng abogado, sino pa ngayon ang abogado magre-responde para kung may tumatawag na kapitbahay, attorney, ang aking anak ko, ginaganito, pisok ng... Sino pa magre-responde? Wala na magresponde kasi arestuhin. So, ganun po ang ating puntos dito. Kilalanin nyo ang trabaho ng abogado at kilalanin din ng abogado ang trabaho nyo bilang pulis. Ganun lang ho kasimple. Okay, pakinggan nyo po yung pagbasa ni General Nick Torre ng Miranda rights kay Ginoong Duterte. Ito.
At pagtingnan nyo, binasa niya, pakinggan natin. Yan. Arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Yeah. Ulitin natin, ha? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney, to counsel, attorney din dyan. Ulitin natin. Of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. You have the right to a counsel. Siguro, nagbabasa sa kanya cellphone eh. Hindi ibig sabihin, hindi niya memorize ang Miranda rights. Naalala ko tuloy, pre. Nung ginisa ko yung sa korte ang isang pulis. Binasahan mo ba ng Miranda rights ang kliyente ko? Oo po, sir. Recite in the court. Hindi maka-recite. So, ibig sabihin ito, binasa, conscious naman siguro si matalinong bata ito eh. PNPA graduate ito eh. So, hindi ito papasok ng PNP, hindi makapasa ito kundi matalino. Pero, nagtataka ako, binasa mo yung the right to a counsel. Ang counsel, alam mo naman niya, attorney yan. Tapos, arestuhin mong counsel niya. Ano klase? Ay, nako. Ano tawag niya? Malicious Miranda rights. Ito, pakita ko naman sa inyo. Ang ginawa naman ni General Torre sa paghatak kay Attorney Delgra na isa sa abogado ni Duterte. Ayan. Kawawa naman mga abogado. Huwag niyo na ganunin mga abogado. Wala na mag-abogado. Totoo lang. Wala na magre-responding abogado kung ganun ginagawa nyo. Ito. Pakita ko sa inyo kung paano binaboy ni Torres si Attorney Delgra. Yan ha. Pakinggan nyo. Yan si Attorney Delgra nakabarong. Nakabarong. Nilapitan siya ni General Torre. Ay si Katie, hinarangan. Pero pumasok pa rin si natumayo si Delgra. Tingnan nyo. And respected. Tinahatakin niya. Yan. Tama ba yan? Kasuhan mo na yan ng assault. Dari assault yung kaso ni yan. Ni Torre, yan. Yan hinatak niya. Kala ko ba yun ang right to counsel tapos pagaling ng counsel? Ano ba? Yan, nakita ninyo. Baka siguro the right to cancel. Cancel the right. Ulitin natin ang binasa ng Miranda rights. Tingnan natin. Right to you have the right to be silence. You have the right to be silent. Ito pala ang gusto mo, kaya nagpapili ka. Hindi na sabihin. Di pala, basta yun ang gusto mo. Ayaw mo nang kahit. Ayan. Anyway, what is important is, pinakita ko lang sa inyo na binasa ni Torre, General Torre, ang Miranda rights sa huhuli niyang tao na si Duterte. You have the right to remain silent. You have the right to a counsel. And the government, if you cannot afford, the government will provide you with bond. Pero ang counsel niya, hinatak mo. Ay, nako. Paano ba ito? Tapos ito si yung matabang abogado dito ni Duterte ay pinusasan niya. Alam mo pa rin ginawa niya na pinusasan niya.
Kinarga niya sa aeroplano, sinama doon kay Duterte. Hmm. Para, tapos ginawa niyang booking, lahat ng kaso kinarga doon, para pagdating doon sa ICC, kakasuhan din ng ICC, si Mijaldea ng, ng obstruction of justice. Ano ba nangyayari? Hindi pinansin ng ICC ang kaso niya. Hindi nakakahiya. Nakakahiya talaga. Ang tinanggap lang ng ICC si Duterte. Hindi naman walang visa. Hindi naman Kayo mga pulis na nakikinig, tandaan niyo po, ay galang niyo po mga abogado. Kayo na bang mga abogado nakikinig, huwag niyong kalimutan. Ito, nakalimutan kasi ni Attorney Delgra, tsaka ni Attorney Mijaldea, na sila pala, kapag hinarangan sila ng pulis, pwede rin sila magsampa ng direct assault laban sa pulis sa ilalim ng Article 148. At because sa ilalim po ng isa pang batas, na batas pambansa 870, nakalagay roon ng isa sa mga persons in authority ay ang abogado. Sama dyan mga teacher. Kaya si Teacher Franz Castro, tandaan mo yan, baka ikaw ba hulihin ng pulis, nagtatrabaho ka lang, natuturo sa mga estudyante, hindi ka pwede hulihin. So ngayon, ang lagi pong bumabaga-bagayan ang pulis asintuhin ka ng obstruction of justice. Ikaw naman na abogado, pang-counter mo, bakit mo ko arestuhin ng obstruction of justice? Nagtatrabaho lamang ako bilang abogado. Kaya mga abogado, huwag niyo kalimutan, ang isasampa niyo laban sa pulis ay direct assault. Mas mataas ang kulong. Okay? So dagdag pa niyan, ang isa pang parusa na pwedeng kaso na isasampa o kasong krimen isasampa kay General Nick Torre na aking kababayan sa Coronadal ay Republic Act 7438. Yan po yung batas na yan na nag-uutos na kada aresto magbabasa ka ng Miranda rights sa mga taong inaresto mo na magsasabi ka, ikaw ay may karapatang manahimik. Ikaw may karapatang magkumuha ng abogado at kung hindi mo kaya ay ang pamahalaan magbibigay sa iyo ng abogado. So kung hindi, ngayon binasa ni General Nick Torre yan kay Duterte, pero ang abogado hindi niya binigyan, imbis na bigyan niya, hinatak niya, pinusasan niya. So ano ngayon mangyari? So yan po, ang akin lang dito, leksyon ito sa lahat. Leksyon sa mga abogado na mayroon kayong karapatan kumaso ng direct assault laban sa mga pulis na umaresto sa inyo. At leksyon din yan sa mga pulis na huwag po kayo mangharang kahit makulit na pong abogado. Kasi ang abogado po, sadya pong hinubog yan sa loob ng law school para magiging makulit. Ang kanilang pagiging makulit, yan po ang armas nila para matulungan nila ang kanilang kliyente kahit guilty pang kliyente. Ganun lang sana po. Pakiusap ko sa aking kababayan na si General Torre, huwag mo na pong ulitin yan. Okay, nagbabalak pa naman ako kakasuhan ka. Siguro, huwag ko na lang, hindi na kita kakasuhan. Bahala na si Attorney Mijaldea at si Attorney Martin Delgra kung kakasuhan kanila ng dalawang kaso. Paglabag sa Republic Act 7438 dahil nakaprovide po sa Republic Act 7438 na huwag mong harangan ng abogado ng mga akusado. Tsaka napaka-provide po sa Article 1438 na kailangan basahin mo ang Miranda rights. Ano ba yung Miranda rights? You have the right to remain silent. You have the right to a counsel. And if you cannot afford, the government will provide you with one. So ngayon, binasa mo yun, tapos ang ginawa mo, imbis na bigyan mo sila ng abogado, si Duterte, hinatak mo pang abogado pala, ang isang abogado naman, ay pinusasan mo. Tapos, ang abogado na anak ni Duterte na si Sara, ay hindi mo pinapasok. Tapos, isang abogado niya, na si Attorney Silvestre Villo, ay hindi mo rin pinapasok. So, ano yan? Kompleto na po, makukulong ka po, General Torre, at matatanggal ka sa pagkapulis. Sapat po na dahilan niya para tanggalin ka pagkapulis. Sayang. Sayang yung mga estrella na dalawang estrella na kakabit sa iyong balikat. Di ba?
Oh, kayo mga nakikinig sa akin, pag may kamag-anak kayo arestuhin, lagi nyo sasabihin sa inyong mga kamag-anak na may karapatan sila manahimik at may karapatan sila kumuha ng abogado kahit makulit. Pinakamagaling na abogado, makuha nyo yung makulit na abogado. Ganon po yun. Okay, next. Siguro, i-take advantage ko lang ito, yung topic na ito, para ibigay sa inyo ang kaalaman. Teka, saan ba nanggaling ang Miranda rights? At bakit Miranda rights ang tawag dyan? Oh, bigyan ko kayo ng kunting lecture kung saan nanggaling Miranda rights at bakit Miranda rights ang tawag dyan. Ito po yan, mga kababayan ko. Isang araw, kung sa English pa, once upon a time, yung isang tao na pangalan niya si Mr. Miranda, isa po siyang Chicano o Mexicano na nahuli ng pulis na sa Amerika. Matapos sa hinuli, ay basta hinuli lang siya. Pinusasan at kinulong. Nung kinasuhan siya, ang kaso sinampa sa kanya ay Miranda, US, Arizona versus Miranda. Tapos nang siya ay nagreklamo sa laban sa mga pulis na umaresto sa kanya, umabot hanggang Supreme Court ng United States of America ang kanyang kaso. Miranda versus Arizona. Ito na ngayon, nagdesisyon ang United States Supreme Court na mula ngayon, lahat kayong mga pulis, pag umaresto kayo sa mga tao, sasabihin ninyo, you have the right to an attorney, and if you cannot afford, the state will provide, and you have the right to a phone call. May phone call pa sa kanila, sobra. Signal. Oh, sa atin wala na kang friend eh. Kasi may cellphone naman lahat. You have the right. Papalitan na lang natin, you have the right to a text or to chat. Yan po ang kasong Miranda versus Arizona kung saan nanggaling. Sa kaso po sa Amerika. Ito pang maganda sa Miranda versus Arizona na kaso. Later on, yung mayabang na si Miranda ay sinaksak ng isa pang Chicano. Patay. Yung taong sumaksak kay Mr. Miranda ay ininvoke niya rin karapatan niya sa Miranda rights. Kaya nang inaresto siya ng pulis, you have the right to remain silent. You have the right to an attorney. And if you cannot afford, the state will provide you with one. And you have the right to a phone call. O yun. Yan po ang kwento ng Miranda. Okay? Alam niyo ng Miranda? Okay. Dito may pahabol ako na isang pagkwento. Isang kwento na gusto kong malaman ninyo ay meron din talaga
O, pasensya lang, humina internet ko. Bumalik na ako ngayon, ha. Tatapusin ko lang kwento. May isa pang kwento. Ito naman po, patungkol sa 7 justice ng Court of Appeals. At ang kwentong ito, may 7 justices ng Court of Appeals na nagpalabas ng TRO para pigilin ang pagsuspende sa mga opisyal sa Antique. Ang problema ito, tapos na pala sila nasuspende. Ano pang ipa-TRO mo? Hoy, gising! Mga 7 justices. O, ito, ipakita ko sa inyong kwento. Parang hindi ko maniwala na may mga malaking kabubuhan nangyayari. Isang matinding wow mali sa mga justices na ng Supreme ng Court of Appeals. Yan, ha. Kinasuhan sila ng ombudsman ang 7 Court of Appeals justices dahil sa mali ng pagpalabas ng TRO. Ang gusto nila mangyari ay bawalan ang ombudsman na magsuspinde sa mga opisyal doon sa Antique. Ang problema, tapos na palang suspension. So, paano mo mapatigil ang isang bagay, isang gawain na tapos na? O, basahin ko, naka-English po. Ito ay nilabas ng balita kanina. Sabi, si Ombudsman Samuel Martires on Friday filed a complaint against 7 Court of Appeals justices before the Judicial Integrity Board for alleged gross ignorance of the law and conduct prejudicial to the interest of the public. Named as respondents are Associate Justice Luis Acosta, Marlene Gonzalez Sison, Rex Bernardo Pascual, Mary Charlene Hernandez, Azura. Tapos si Roberto Quiros, Rafael Antonio Santos, at saka Ferdinand Bailon. The case stemmed from the temporary restraining order granted by the justices on Antique local officials who were facing complaints over alleged grave misconduct and abuse of authority. Justices granted the TRO despite the fact that the suspended officials were already fully implemented. So hindi mo na pwede mabawi ang TRO tapos na. So the case involved Tobias Fournier, Antique Vice Mayor, Jose ulitin ko kasi ang kwan. So, sinasabi lang ito, may mga official sa board member ng Antique, lalawigan ng Antique, at may mayor sa bayan ng Tobias Fournier na sinuspindi ni Ombudsman Martires. Natapos ng suspension, tapos saka palang palabasan ng TRO. So mali, tapos na, wala nang iti-TRO. Wala nang ipapatigil kasi tapos na. So yun lamang po ang mali. Hanggang dyan na lang tayo at mahina yung internet signal ko sa lugar kung saan ako. Naimbang Garabi, Pag-Baker, Dr. Torito from Pangasinan, binasahan ng Miranda Rice pero inaristo.
pati abogado. Yun nga, nakakasar. Ay, sana hindi nagagawin ng ibang pulis yan. Gusto ko lang sana mangyari, itong insidente na nangyari sa dalawang abogado ni Duterte ay magiging halimbawa po sa future ng mga pulis na nakikinig sa akin. Huwag niyo pong gawin yan sa mga abogado na mga makulit. Kasi natural sa mga abogado, makulit. Diyan sila nabubuhay sa pagiging makulit eh. Kagaya ko. O, kagaya ko. Naalala ko tuloy. O, siguro, kwento ko na lang, hindi ko nang pangalanan kung sinong kernel ito. Tawag ng kliyente, nilusob ng pulis, nilusob ng pulis ang kanilang lugar, at sinerch, may search warrant. Nung dumating naman ako, pumasok ako, at nagtanong ako sa mga testigo. Nung mga tanong ko sa testigo, minura ako ng pulis. Nung minura ako ng pulis, binalikan ko pulis, huwag mo ako murahin. Kasi hindi mo ako pwedeng kasuhan ng obstruction of justice kasi nagtatrabaho ako bilang abogado, kaya kung harangan mo ako, kakasuhan kita ng direct assault. Yun. At least, naging magkaibigan na kami ng kernel na pulis na yun hanggang ngayon. At naka-assign pa siya Pagaw Baker dyan sa Pangasinan. Yan. Dyan na lang tayo ngayon. At magandang gabi po sa lahat. Ang problema ko, mahina yung internet ko, kaya nag-aantay na si Johnny sa akin. Johnny. Johnny, Okay. come lately. Walker.